Tumayo ako at bumaba sa kama para hagilapin ang mga nagkalat kong kasuotan sa sahig. Agad ko itong isinuot at pagkatapos ay nilapitan ko si Jared. Hinaplos ko ng aking palad ang gwapo niyang muka na payapang natutulog, ngunit may bahagyang ngiti sa mga labi. Hindi kita kayang patahin ngayon, Jared. Ngunit sa muling pagkikita natin, ay makakaya na kitang patayin. Ngunit inihiling ko na sana ay hindi na tayo magkita pang muli. Dahil mas gugustuhin kong hindi ka makita, kesa ang makita ka ngunit kailangan naman kitang patayin. Kausap ko sa walang kamalay-malay at natutulog na lalaki. Pagkatapos ko siyang dampian ng magaan na halik sa kanyang mga labi, ay mabilis na akong tumayo at lumabas sa bahay niya. Matapos kong damputin sa sahig ang nabitiwan kong karayom kanina. Buo na ang loob ko na makakaya ko siyang patayin habang papunta ako sa bahay niya. Ngunit ngayon paalis naman ako ay tila nabasag ang aking katatagan. At kailangan ko ulit mag-ipon ng tapang para sa muli naming pagkikita ay makaya ko nang gawin ang aking misyon. Jared's POV. Medyo masakit ang ulo ko nang magising ako kinaumagahan dala ng nainom kong alak. Tinatamad na bumangon ako at naupo sa ibabaw ng aking kama. Bigla akong napamulagat nang makita kong wala akong suot na kasuotan sa ilalim ng kumot. Kainis. Anong nangyari? Muli akong natigilan nang biglang nag-flashback sa aking isipan ng mainit na pinagsaluhan namin ni Shiva kagabi. May nangyari sa amin kagabi. Naangkin ko siya. I thought it was just a dream. Anong sayang naramdaman ko nang makita kong bloodstain sa bedsheet ng aming kama. Patunay na nangyari ang lahat ng inaakala kong panaginip. At ang bloodstain na ito sa kama kong patunay. I am the first man in her life. At hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Nakasisiguro ako na mahal talaga ako ni Shiva. At may malaking problema lamang siya na kinakaharap kung kaya't nakipaghiwalay siya sa akin. Ngunit pipilitin ko siyang sabihin sa akin kung anong problemang itinatago niya sa akin. Ano man ang problema niya ay magkasama naming haharapin ito. Puno ng pag-asa ang aking dibdib na tuluyan akong tumayo at mabilis na naligo. Nagbihis ako ng magandang damit at nagwisik ng aking mamahaling pabango. Pupuntahan ko sa bahay niya si Shiva. Kailangan namin magkausap at magkaliwanagan. At gusto ko ay gwapong-gwapo ako kapag nagkaharap na kami. Dala ang pag-asa at pananabik sa aking dibdib, ay nagtungo ako sa bahay ni Shiva. Ina-activate na naman niyang pagiging high-tech ng kanyang bahay. Hindi ako makapasok kahit sa may gate dahil de-remote ang gate nito at nasa loob din ng kotse nitong open button. Nagtataka man ako kung bakit maraming high-tech sa loob at labas ng bahay ni Shiva na parang hindi ito normal na isang babae. Ngunit naisip ko na proteksyon siguro nito sa sarili, lalo pat nag-iisa lamang ito sa bahay nito. Dahil hindi ko kayang makapasok sa loob ay malakas na kinalampag ko na lamang ang gate niya. Shiva! Mag-usap tayo! Ayusin natin ang relasyon natin! Kung ano man ang problema mo na hindi mo masabi sa akin, ay handa akong makinig kung ano man yon. Malakas ang boses na kausap ko sa kanya. Alam ko na nasa loob siya ng bahay niya, dahil nasa loob ang kotse nito. Shiva, please talk to me. Mahal kita. Nakahanda akong harapin ano man ang problema mo. Kausapin mo ako, please. Muling pagmamakaawa ko sa kanya. Ngunit kahit anong gawin kong pagsigaw ay hindi niya ako pinagbigyan makausap man lang siya, kahit na saglit. Akmang muli kong kakalampagin ang gate nang biglang may lumapit sa akin na 2 gwardiya ng subdivision. Sir, bawal po ang ginagawa niyo. Huwag po kayong manggulo rito. Saway sa akin ng isa sa 2 guard. Boss, gusto ko lang namang makausap ang girlfriend ko. Kaya sana'y hayaan niyo na ako. Pakiusap ko sa kanila. Ngunit nagmatigas ang 2 gwardiya na paalisin ako sa harapan ng gate ng bahay ni Shiva. Pasensya na po, pero kapag hindi po kayo umalis ay mapipilitan kaming tumawag ng pulis para ilabas kayo rito sa subdivision. Sabi naman ng kasamahan nitong gwardiya. Laglag ang mga balikat at lulugulugong naglakad ako pabalik sa loob ng aking kotse. Ngunit kahit ayaw niya akong kausapin at harapin, ay hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Aalamin ko kung ano ba talagang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Isang malaking kalokohan kung igigiit niya sa akin na hindi niya ako totoong mahal. Dahil kung hindi niya ako mahal, ay hindi niya ako pupuntahan sa aking bahay at higit sa lahat, ay hindi niya ipapagkaloob ang kanyang sarili sa akin. Nang sumunod na araw ay bumalik ako sa bahay ni Shiva. Ngunit hindi pa rin niya ako kinausap. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa at muli akong bumalik sa bahay niya. Ilang araw ako nagpabalik-balik sa bahay niya. Ngunit kahit isang beses ay hindi niya ako hinarap. Hanggang sa hindi na mismo ko pinapasok sa loob ng subdivision. Sa utos na rin ni Shiva.
Pakiramdam ko'y nawalan ng kulay at sigla ang aking mundo. Wala na rin akong ganang magtrabaho dahil puro paglalasing na lamang ang inaatupag ko katulad ngayon. Nasa loob na naman ako ng bar na madalas kong puntahang mag-isa at nagpapakalangu sa alak. Kapag nalalasing ako'y nababawasan ang bigat ng aking dibdib o di kaya ay nakakalimutan kong sakit na ginawa sa akin ni Shiva. Hindi ko alam kung paano ko pa makakausap dahil pinagtataguan niya ako. Pakiramdam ko ay may napakalaking problema siyang pinagdaraanan na ayaw niyang ibahagi sa akin. Matapos kong tunggain ang huling baso ng alak sa aking mesa, ay pasuray na tumayo ako't naglakad palabas ng bar. Kapag ganitong lasing na ako't umiikot ng aking paningin, ay natutulog muna ako sa loob ng aking kotse bago ako magbiyahe. Mahirap na at baka madisgrasya ako. Or worst ay ako ang makadisgrasya. Baka mahuli rin ako ng mga kasamahan kong pulis na nasa ilalim ng impluwensya ng alak habang nagmamaneho. Nakakahiya kapag nangyari yun. Mababahira ng hindi magandang record ang malinis na record na inalagaan ng aking ama na isang retired general. Tsak nakatakot-takot na sermon ang aabutin ko mula sa kanya. Kaya mas mabuting matulog na muna ako sa loob ng aking kotse hanggang sa mahimasmasan ako at kaya ko nang magmaneho pa uwi sa bahay ko. Susuray-suray na naglakad ako palapit sa aking kotse at dahil umiikot na ang aking pakiramdam, ay hindi ko maipasok-pasok ang susi sa kotse ko para mabuksan ko ang pintuan. Pinilit ko pa rin ipasok ang susi sa loob ng keyhole nang maramdaman ko ang pagtama ng isang matigas na bagay sa aking batok. Dahil doon ay biglang nagdilim ang aking paningin at pagkatapos ay hindi ko na namalayan pa kung anong mga sumunod na nangyari. Shiva's POV. Halos naliligo ang buong katawan ko sa pawis ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagsuntok at pagsipa sa punching bag na nasa harapan ko. Dito ko ibinubuhos ang lahat ng itinatago kong nararamdaman. Magaling na ang sugat sa aking braso, kaya pwede na ulit isuntok at ilang araw akong walang practice. Kaya nang gumaling na ang sugat ko ay agad akong nagtungo rito sa BIS building para ikondisyon ang aking katawan. Isa rin sa dahilan kung bakit ako nagpunta rito ay para maiwasan ko si Hareth. Ilang magkakasunod na araw na palagi niya akong pinupuntahan sa bahay ko at nagmamakaawa na kausapin ko siya. Natatakot ako na kapag patuloy ko siyang makita ay tuluyang lumambot ang aking puso sa kanya. Kailangan kong patigasin ang puso ko dahil kailangan ko siyang patayin. Kailangan ko siyang patayin para sa katuparan ng aking ninanais na mangyari. Awat na, Shiva! Hindi ka ba naaawa sa punching bag na yan at umiiyak na? Biro ni Tom na nakatayo malapit sa akin. Katulad ko ay nagpa-practice din siya sa punching bag. Huminto ako sa ginagawa kong pagsuntok at pagsipa sa punching bag. Pagkatapos ay naglakad palapit sa upuan kung saan naroon ang aking bottled water. Agad kong binuksan ito at uhaw na sinaid ko ang laman. Kinokondisyon ko lang naman ang katawan ko dahil ilang araw akong hindi nakapag-practice. Pagsisinungaling ko sa kanya, napailing si Tom at naglakad palapit sa akin. Pagkatapos ay umupo sa aking tabi. Hindi mawawala ang problema mo kahit nabutasin mo pa sa suntok at sipa ang punching bag na yan. Aniya sa akin. Nasabi ko na kasi sa kanya tungkol sa aking huling misyon. Pakiramdam ko kasi parang sasabog na ang aking dibdib kapag hindi ko na ilabas ang bigat na aking nararamdaman. Mabuti na lamang at palaging nariyan sa aking tabi si Tom na nakahandang makinig sa aking problema. Kung bakit kasi hindi na lang akong minahal mo, Shiva. Wala ka sanang problemang ganyan ngayon. Hindi ko napigilan ng mapatitig sa mukha ng aking katabi. Gwapo si Tom kahit napawisan din ang mukha niya katulad ko. Malinis siya sa katawan at walang amoy kapag pinapawisan. Maraming babae ang nagpapakyut sa kanya. Kaya bakit nga ba hindi na lang siyang minahal ko? Bakit hindi na lang sa kanya nahulog at tumibok ang aking puso? Bakit kailangang umibig ako sa taong magiging hadlang sa pagtupad ng aking mithiin? Tom, naudlot ang aking sasabihin. Nang pigilan ito ang mga aking sasabihin sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang dalawang daliri sa aking mga labi. Alam ko nang sasabihin mo, Shiva. At kahit tinatanggap ko ng hanggang kaibigan lamang ang tingin mo sa akin, ay hindi ibig sabihin na gini-give up na kita. Kung nakikita ko lang sana na masaya ka sa kanya, ay willing akong mag-give up. Ngunit ganitong nakikita ko na malungkot ka at nasasaktan, ay gusto kong ipagpilitan sa iyo ang aking sarili. Bakit hindi mo ako subukang mahalin, Shiva? Seryoso ang anyo na pahayag nito. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay ibinaling sa ibang direksyon ng aking muka. Ngunit nahawakan niya ang aking baba at muling ibinaling sa kanya.
Matiim niya akong tinitigan hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha niya sa mukha ko. Imbis na lumayo dahil alam ko nahahalikan niya ako, ay hinayaan kong gawin niya ang gusto niyang gawin sa akin. Baka kapag hinalikan niya ako ay maramdaman ko na may itinatago pala akong pagtingin sa kanya kahit na konti. Kusang ipinikit ko ang aking mga mata at hinintay ang paglapat ng kanyang labi sa aking mga labi. At nang tuluyang maglapat ng aming mga labi, ay hindi ko napigilan ang pagkuyom ng aking mga kamao. Gusto ko siyang itulak ngunit hindi ko ginawa. Gusto kong alamin sa kaibuturan ng aking puso kung may munting pag-asa ba si Tom sa aking puso. Sa umpisa ay mabagal lamang ang paggalaw ng kanyang mga labi at tila hinihintay kung ano ang aking magiging reaksyon. At nang maramdaman niya na nagpapaubaya ako, ay doon lamang nag-umpisang maging mapusok at mapaghanap ang kanyang mga halik. Ginantihan ko ang kanyang halik dahil sa ginawa ko hindi napigilan nito mang pag-alpas ng mahinang ungol sa kanyang lalamunan. Ang ungol na yun ang tila naman nagpagising sa aking damdamin. Ngayon ay nasisigurado ko nang wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Kahit na muntimang pagtingin, wala akong nararamdamang kilig at kakaibang pakiramdam sa kanyang mga halik. At hindi katulad kapag si Harit ang humahalik sa akin, na parang nalilimutan ko ang lahat. Wala ang kakaibang sensasyon na nararamdaman ko kapag hinahaplos ni Harit ang aking balat. Dahil doon ay mabilis ko siyang itinulak palayo sa akin. I'm sorry, Tom. Sinubukan ko kung may mararamdaman ba ako sa'yo na kakaibang pakiramdam. Ngunit wala. Talagang hanggang isang kaibigan lamang ang kaya kong ibigay sa'yo. Matapat at prangkang sabi ko sa kanya. Alam kong masasaktan siya. Ngunit mas mabuting malaman niya ngayon pa lang kung anong estado niya sa aking puso. Para hindi na siya umasa at masaktan pa. It's okay, Shiva. Masaya na akong malaman na sinubukan mong kapain sa puso mo. Kung may puwang ba ako o wala. Nakangiting sagot nito, bagamat hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Magsasalita pa sana ako nang biglang lumapit sa amin si Alan, na malawak ang pagkakangisi. Hi, Shiva. I have a surprise for you. Kausap niya sa akin, na hindi pa rin nawawala ang malademonyong pagkakangisi. At ano naman yon? Malamig ang boses na tanong ko sa kanya. Huwag ka namang ganyan. Dapat nakangiti ka magtatanong sa akin. Nangiinis na sabi niya sa akin. Sabihin mo na kung anong kailangan mo para makaalis ka na sa harapan ko. Mainit ang ulo na sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay tinapunan ko siya ng masamang tingin. Come with me. Tsak na masusurpresa ka sa ipapakita ko sa'yo. At dapat ay itreat mo ako dahil tinulungan kita sa bagay na ito. Nakangising sabi pa niya sa akin habang nakapaskil sa mga labi ang misteryosong ngiti. Let's go, Shiva. Sasamahan na kita at baka kung anong masamang plano niya sa'yo. Iakag sa akin nito, pagkatapos ay nauna na itong tumayo sa akin. Ngunit mabilis itong pinigilan ni Alan. Teka lang, Tom. Si Shiva lamang ang gusto kong makakita muna sa sorpresa at hindi ka kasama. Bakit pa gusto mong bumuntot? Ano ka ba niya? Yayo? Nangiinsultong sabi nito kay Tom habang nakangisi. Akmang papatulan na ni Tom ngunit mabilis kong napigilan ang kanyang braso. It's okay, Tom. Kaya kong sarili ko. Hindi ako mapapatumba ng isang kagaya niya. Kausap ko kay Tom. Pagkatapos ay sinulyapan ko si Alan na nagkibit lamang ng balikat nang marinig ang sinabi ko. Mag-iingat ka. Kapag may problema ay tawagan mo lamang ako. Paalala ni Tom sa akin. Tumango lamang ako't nauna nang maglakad kay Alan. How sweet! Nangiinis na sabi ni Alan kay Tom. Bago nito tinalikuran ang nagpipigil sa galit na binata. Dinala ko ni Alan sa isang abandonadong building. Ilang minuto lamang ang layo mula sa BAS building. Nagtataka man ay walang tanong na sumunod na lamang ako sa kanya. Siguraduhin mo lamang na masosorpresa ako sa ipapakita mo. Dahil kung hindi ay ikaw ang masosorpresa sa akin. Babala ako sa kanya nang akmang pipihitin na niya ang doorknob ng pintuan ng isang kwarto. Malawak na napangisi sa akin si Alan. Don't worry. Tsak na masusurpresa ka sa iyong makikita. At baka pasalamatan mo pa ako dahil tinulungan kita sa misyon mo. Pagkasabi niyon ay binuksan na niya ang pintuan ng kwarto. What the? Pakiramdam ko'y binuhusan ako ng malamig na tubig nang makita ko kung sinong tinutukoy na sorpresa ni Alan para sa akin. Hindi pala kundi sino. Haret, hiyaw ko sa aking isip nang makita ko ang lalaking minamahal ko na nakatali ang 4 na kamay na parang baboy habang nakahiga sa malamig na sahig. Pilit kong kinontrol ang sarili kong lapitan siya
At pakawalan gaya ng pagkontrol ko na huwag lumarawan sa mukha kong pagkabigla, pag-aalala at pagmamahal ko sa kanya. Nasurpresa at natouch ka ba dahil i-deliver ko na sa harapan mo ang target mo? Nakangising tanong sa akin ni Alan. Paano mo siya nahuli? Malamig ang boses na tanong ko sa kanya. Pinilit ko ang aking sarili na huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Simple lang. Habang nasa bar kami at umiinom kasama ang 3 tauhan kong ito, ay nakita namin siyang umiinom na mag-isa. Hinintay namin na malasing siya, tapos saka namin siya pinatulog at dinala rito. Easy, di ba? Buong pagmamayabang na sagot niya sa tanong ko. Isa-isa kong tiningnan ang 3 tauhan ni Alan, na kasamang kumidnap kay Harriet. Nakangisi ang mga ito at nagmamayabang din ang mga itsura. Halatado sa hilat siya ng kanilang mga pagmumukha na hindi sila mabubuting tao. Sa bagay, sino ba rito sa amin ang mabuting tao? Lahat kami rito ay pumapatay ng tao. Pagkatapos kong tapunan isa-isa ang mga tauhan ni Alan ay si Harriet naman ang tinitigan ko. Larawan ng labis na pagtataka sa mukha niya, ngunit nananahimik lamang ito kahit na nararamdaman ko sa kanyang mga titig na gustong-gusto niyang magtanong sa akin. Patahin niyo ako kung yun ang binabalak niyong gawin. Dahil kapag nakawala ako rito ay sa kulungan ng bagsak niyong lahat. Matapang ang boses na wika ni Harriet nang magsalita habang nakatingin sa akin. Aba at matapang ka pa pala sa kalagayan mong yan. Galit na wika naman ni Alan pagkatapos ay lumapit ito kay Harriet at sinipa ito sa tagiliran ng 2 beses. Napauklaw si Harriet dahil sa sakit, ngunit hindi ko narinig na dumaing siya kahit na mahinang daing man lang. Nakatiim ang mga labi nito at nagngangalit ang mga ngipin sa pagpipigil na huwag dumaing. Lihim namang naikuyom ko ang aking mga kamao nang makita kong ginawa ni Alan kay Harriet. Pigil na pigil ko ang aking sarili na huwag turukan ng deadly needles ko ang kasamahan kong nanakit kay Harriet. Matapang, boss! Ni hindi man lang dumaing sa malalakas mong sipa. Nakangising sabi ng isa sa 3 tauhan ni Alan. Sige na, subukan natin kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Naglakad ito palapit kay Harriet at binigyan ng sunod-sunod na sipa ang binata. Ngunit kahit ilang sipa pa ang pinakawalan nito, ay hindi nito napadaing si Harriet, na halos lumabas na ang ugat sa leeg sa pagpipigil na huwag dumaing, habang namimilipit sa sakit. Tama na yan! Sigaw ko sa lalaking patuloy na tinatadyakan si Harriet. Agad namang huminto ito at bumalik sa dating pwesto. Hinarap ko naman si Alan at binigyan siya ng masamang tingin. Akala ko ba'y sorpresa mo sa akin ito kaya dinala mo sa harapan ko ang target ko? Ngumisi si Alan. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa akin at malisyosong hinagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Una ay iyan ang plano ko, ngunit biglang nag-iba. Ibibigay ko lamang ang target mo kapag pumayag ka ng makipagsiping sa akin sa buong magdamag. Siyempre, nagpakahirap din ako na hulihin siya. Kaya kailangan may reward ako sa'yo. At ang gusto kong reward ay makasiping ka ng buong gabi. Nakangising sabi niya sa akin. Pagkatapos ay umangat ang isa niyang kamay at humaplos sa aking pisngi pababa sa aking leeg. Bababa pa sana ang kanyang kamay patungo sa aking harap, ngunit mabilis kong hinuli ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit. Sino-sino bang nakakaalam na nasa mga kamay mo ang aking target? Blanco ang ekspresyon na tanong ko sa kanya habang ibinababa ko sa tagiliran niyang kanyang kamay. Gusto ko nang tusok-tusukin ng karayom ang kanyang kamay na humawak sa akin, ngunit nagpigil ako ng aking sarili. Siyempre, tayong 4 lamang. Para kapag ibinigay ko na sa'yo si Harriet, you will take all the credit of capturing and killing him. Kaya tanggapin mo na ang alok ko. Ano lang naman ang isang gabi sa piling ko. Makukuha mo na ang target mo at masasarapan ka pa sa piling ko. Nakangising pangungumbinsin niya sa akin. Larawan na sa mga mata nitong matinding pagnanasang nararamdaman para sa akin. Nagtawa na naman ang 3 tauhan nito nang marinig ang sinabi ng amo nila. Ang galing mo naman, boss! Nakahuli ka na nga ng malaking isda ay makakatikim ka pa ng grasya. Baka naman pwedeng pumila kami pagkatapos mo, boss. Kahit tig-iisang round lang sa aming 3. Hirit naman ang tauhan ni Alan na makaskad ang pagmumukha habang naglalakbay sa katawan kong malisyosong mga mata. Agad na sumang-ayon naman ang 2 pang mga kasamahan ng tauhan nito na pare-parehong mga mukhang manyakis. Kainis. Gusto nang sumabog ng aking pagtitimpi sa kanilang 4. Gusto ko na silang pakainin ng aking karayom. Mga hayop kayo. Pakawalan niyo ako rito at maglaban tayo.
Galit na sigaw ni Harriet. Napatingin ako sa kanya at kitang-kita kong galit sa mukha niya. Natanda na hindi niya nagugustuhan ang pinag-uusapan ng 4 na lalaking nasa loob ng kwarto. Ngunit kahit tutol ito, ay wala itong magawa dahil parehong nakagapo sa mga paa at kamay nito.